We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Isinagawa ang misa at prosesyon sa iba't ibang lugar sa Batangas kaugnay ng pagdiriwang ng Araw ng Traslasyon ng Poong Itim na Nazareno. Narito ang report ni Denise Abante. Panata at debosyon na raw ng 41 anyos na si Suzette ang pumunta sa simbahan tuwing ika-9 ng Enero para sa pagdiriwang ng kapistahan ng traslasyon ng Poong Itim na Nazareno na kasabay din ng kanyang kaarawan. Pero kahit hindi raw araw ng Nazareno, palagi pa rin siyang sumisimba at nagdedebosyon dito. Ngayong araw napili niyang magdasal sa Archdiocesan Shrine and Parish of St. James the Greater sa Ibaan, Batangas. Naniniwala kasi si Suzette na tunay na mapaghimala ang Poong Jesus Nazareno. Mayroon po kasi akong diferensya. Gusto ko po kasi ay magpa-opera. Ngayon nanghihina po yung aking kalooban. Kaya lagi po akong nagdadasal sa kanya na palakasin niya pa po yung aking kalooban. At saka yung pananampalataya, faith ko po sa kanya ay patatagin pa niya para po malabanan ko po yung takot. Bagamat kakaunti na ang mga deboto na nasa parokya, mas gusto raw ito ni Suzette para mas taimtim siyang makapagdasal sa poon. Sa Pangaw-Lipa City, puspusan na naging paggagayak sa replika ng Poong Itim na Nazareno bilang paghahanda sa prosesyon nito ngayong hapon. Napalibutan ng puti at pulang bulaklak ang tinatawag na arko o bahayan ng replika ng poon sa Barangay Pangaw. Ayon sa pari, ang kapistahan ng traslasyon ng Poong Nazareno ay isa sa mga pinaghahandaan ng mga deboto dahil sa paniniwalang mapaghimala ito. Ang kapiyastahan ng Poong Nazareno ay masasabi nating isa sa pinakadebosyon ng mga Katolikong Pilipino dahil dito po tayo nakaka-relate sa imahe na alam nating si Kristo ay nagpakasakit, naghirap, pero ito man ay nagdala sa kanyang kamatayan, pero ang kamatayang sa krus ni Kristo ay tagumpay para sa sangkatauhan dahil nasiguro at naging makatotohanan ang pangakong kaligtasan ng Diyos para sa nagkasalang tao. Dagsari ng mga deboto sa misa para sa araw ng Nuestro Padre Jesus Nazareno sa Poong Jesus Nazareno Chapel sa Barangay Buhay na Sapa, San Juan, Batangas. Punong-puno ng mga mananampalataya ang loob ng kapilya na ang iba'y mula pa sa mga karatig barangay, kaya naman ang ilang deboto sa labas na nagsimba. Bit-bit ang kani-kanilang hiling at panalangin, matsagaring pumila ang mga deboto sa pahalik sa imahe ng poon. Dalawang imahe ng Poong Nazareno ang nakatampok sa loob ng kapilya, ang orihinal na antigo at ang kalyehera na siyang inilalabas tuwing prosesyon. Ayon sa pamunuan ng simbahan, ang antigong imahe ng Poong Jesus Nazareno na pinaniniwala ang milagroso ng mga deboto ay nasa barangay na noon pang taong 1946. Pero taong 1950 nang iregalo ito ng pamilya de Villa sa mga mananampalataya sa lugar na naging dahilan ng pagtatayo ng kapilyang nakatalaga sa poon. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Ipinadala sa Maynila ang mahigit 1,000 pulis mula sa Police Regional Office Calabarzon para magbigay seguridad sa traslasyon sa Quiapo Church. Tiniyak naman ng Pro Calabarzon na hindi magkukulang ang hanay nila sa rehiyon para sa seguridad ng mga dadagsa sa iba't ibang simbahan. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez.
Sa pambihirang pagkakataon, matapos ang 3 taon, nagbabalik muli sa kalsada sa Maynila ang milyon-milyong deboto ng Itim na Nazareno para sa Traslasyon 2024. At gaya ng inaasahan, dumagsa ang namamanata. Para tugunan ang seguridad, nagpadala na rin ng karagdagang puwersa ang Police Regional Office Calabarzon sa Maynila. Sa taya, higit 1,000 pulis ang ipinadala ng PNP sa Maynila. Bali, ang pinadala naman po natin ay yung mga nasa admin duties. Like yung ating personnel dito sa regional office, ilan po sa kanila ay members ng Regional Mobile Force Battalion at nagbigay din po yung iba't ibang probinsya. Sa simbahan at mga lansangan, nakatalaga ang mga uniform personnel. Ayon sa PNP Calabarzon, hindi naman magkukulang ang bilang nila sa rehiyon. Dito din sa Calabarzon ay meron din po tayong of course yung ating pong mga local police ay of course, handa din po sila para po sa pagdalsa po ng mga deboto. Ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, ipinairal na ang Red Alert bilang bahagi ng seguridad sa traslasyon ng Itim na Nazareno. Sa implementasyon nito, mas maigting na pagbabantay ang paiirali ng Office of Civil Defense. Magmomonitor ang mga kinaukulan sa pangkahalatang aktibidad sa traslasyon. Tinitiyak na makakaresponde ang mga otoridad sa lahat ng pagkakataon. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Nakapagsumiti na ng counter affidavit ang kampo ni Police Major Alan De Castro hinggil sa akusasyon sa pagkawala ni Catherine Camilon. Sumuko na rin ang driver bodyguard ni De Castro na itinuturo ng mga saksi na nagbuhat umano sa dugo ang katawan ni Camilon. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ace no-show pa rin sa ikalawang preliminary investigation ng pangunahing suspect sa pagkawala ni Catherine Camilon na si Police Major Alan De Castro. Naging emosyonal si Rose Camilon, ang ina ng nawawalang beauty pageant contestant na si Catherine Camilon sa ikalawang pagdinig sa kaso ng pagkawala ng dalaga. Labis-labis pa rin daw ang pag-asa ni Rose na makikita at makakasama pa rin niya ang anak. Ang pag-aalaala ko bilang ina, yun iiwinawala ko dahil ako'y sa Panginoon naasa. Sobrang halos kung susuko ka talagang ikakamatay mo yung sakit at hirap na mararamdaman yung nararamdaman bilang ina. Mag-aalauna ng hapon kanina nang dumating ang pamilya Camilon sa Batangas City Hall of Justice. Naroon din ang abogado ni Police Major Alan De Castro, ang pangunahing suspect sa pagkawala ni Catherine. Nakapagpasa na sila ng counter affidavit pero hindi pa rin sumipot sa preliminary investigation. Hindi nakadalaw si Major De Castro because of a fever, but the filing of the counter affidavit was filed properly. Legal naman yun, pumirma siya sa ibang prosecutor. The next preliminary investigation is on January 17, 1:30, same time. Hindi siya required pumunta actually. Ang required lang pumunta are those who will execute a reply affidavit. Dumating din ang abogado ni Jeffrey Magpantay, ang driver bodyguard ni De Castro na itinuturo ng mga saksi na nagmamando sa mga nagbubuhat umano sa duguang katawan ni Catherine at inilipat sa isang SUV. Hindi na sila naghain ng counter affidavit dahil mag-aalas 11 ng umaga kanina nang i-turn over siya mismo ng kanyang asawa sa pulisya. Mabibigyan ng linaw naman daw ang kaso sa pagkawala ng anak ni Rose nang malamang sumuko na ang isa sa mga itinuturong kasama ni Police Major De Castro sa nangyaring pagkawala ng anak. Nandun ang takot pero nandun ang pag-asa. Nandun ang pag-asa ko na magkakaroon ng linaw kung nasa ng aming anak. At sana okay lang. Okay lang lahat. Nandun yung pakiramdam ko na magkakaroon ng linaw. Galit pa rin naman daw ang nangingibabaw na pakiramdam ni Rose sa hindi pagharap sa preliminary investigation ni Major De Castro. Pinapatunayan lang niya na hindi siya tunay na lalaki. Hindi niya hinaharap yung kung ano ang inaakusa sa kanya. Wala siyang ipinakikita kundi yung abogado niya. Pero yung sarili niya hindi niya dinadala. Wala siyang paninindigan bilang isang lalaki. Na napakadali lang sa kanya na hindi niya kami puntahan, hindi niya kami siputin, ni hindi niya iniisip kung ano ba ang pakiramdam ng kagaya namin. Na inaasahan siya na sa kanya manggagaling, sa kanya magmumula kung ano ba talaga. Umaasa naman daw ang pamilya Camilon na sa pagsuko ni Magpantay ay magsasalita ito hinggil sa pagkawala ng anak.
Sa mga oras na ito, hawak na ng pulisya si Jeffrey Magpantay at hinihintay na lamang ang susunod na hakbang patungkol sa kanyang kustodiya. Ace? Maraming salamat, Denise Abante. Epektibo na ngayong araw ang ipinatupad na taas presyo sa mga produktong petrolyo. 10 centavos kada litro ang dagdag singil sa diesel, gasolina at kerosene. Ito ay dahil pa rin sa nangyayaring tensyon sa Red Sea at iba pang mga issue hinggil sa global economy ayon sa Department of Energy. Ikinadismaya naman ito ng mga motorista na wala na raw magagawa kundi ituloy pa rin ang kanilang biyahe. Tumas man, bumaba, taas ng taas, wala magagawa. Magkukurudi pa, sa sandaan muna, makailang ikot man lang. Sa economy natin, lahat ng bilihin tumataas. Dapat sa ibang produkto, bumaba mo naman. Mga kapuso, bukas araw ng Miyerkules, January 10, mawawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Tanawan at bayan ng Lubao, Batangas. Magsisimula ito alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Bunsod ng swinging of lines at secondary clearing ng mga linya, galing sa bayang pagpapalit ng mga nabubulok na mga poste. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Namataan kaninang umaga ang makapal na usok mula sa bunganga ng Bulkang Taal. Sa kabila niyan, wala namang naitala ang PHIVOLCS na volcanic smog o VOG sa palibot ng bulkan. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Mabilis na napapahalo sa ulap ang makakapal na puting usok na yan na nagmumula sa Bulkang Taal kaninang umaga. Sunod-sunod ang pagpapakawala nito ng usok na napapadpad lang din sa gawing Timog Silangan. Ayon sa state volcanologist na PHIVOLCS at sa kanilang Taal Observatory, may moderate steaming araw o pagsingaw ang naitatala ngayong araw. Yung surface wind speed natin is 3 meters per second. Mabilis yan. And then at 600 meters high, 11 meters per second. Naaaninag man ang husto ang pagbuga ng usok. Ayon sa PHIVOLCS, walang naitatalang volcanic smog o VOG. Usually magkakaroon ka ng VOG kapag it will not go up or magstay lang in one place. Sa nakalipas na 24 oras, walang nairehistrong volcanic earthquakes o mahihinang pagyanig sa bulkan. Umabot naman sa mahigit 10,000 tonelada ng sulfur dioxide o asupre ang ibinuga nito. Ayon sa otoridad, walang dapat ikabahala sa mga aktibidad ng Taal. Makabubuti pa rin na magbaon ng face mask kung lalabas ng bahay bilang proteksyon na rin sakali mang makalanghap ng mabahong amoy mula sa bulkan. Nananatili pa rin sa alert level 1 ang Taal. Hindi rin dapat inaalis ng publiko ang pagiging alerto. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Tinupok ng apoy ang isang bahay sa barangay Alawihaw, Daet, Camarines Norte. Habang partially damaged naman ang katabing bahay, mag-aalas 5 ng umaga kahapon. Sa impormasyong ibinigay ng Daet Central Fire Station, umabot lamang sa unang alarma ang sunog pero dahil gawa sa light materials ang bahay, mabilis kumalat ang apoy. Ayon sa BFP, pumalo sa humigit kumulang 200,000 pesos ang halaga ng pinsala sa dalawang bahay. Wala namang nasaktan sa naturang sunog. Pirmado na ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Ease of Paying Taxes Act, kabilang sa palalakasin ang pagmamaximize sa paggamit ng digital at online payment. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Sa kinuha na niyang bookkeeper, ipinauubaya ng 24 anyos na business owner ng car accessory shop na si Peter ang tungkol sa mga pagbubuwi sa kanilang negosyo. Gustuhin man daw niyang gawin mag-isa, masyado raw komplikado. Less hassle na rin daw ito sa kanya. Mas po sila mas knowledgeable po sila doon sa ganung bagay para yung ibabayad namin na taxes, mas tama yung computations niya. Pero kwento niya, may pagkakataon pa rin pumupunta pa sila ng BIR office para sa pagpila ng mga dokumento. May times din po na siguro pumupunta din siya sa BIR para makapag-settle nung taxes.
bagay na gusto na ring malimitahan ng kasalukuyang administrasyon. Pinirmahan na kasi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang batas ang RA 11976 o ang Ease of Paying Taxes Act na nilalayong mas gawing simple ang proseso ng pagbabayad ng buwis sa mga small at medium enterprise. Sa ilalim nito, palalakasin ang modernization ng tax administration at pag-maximize sa digital transaction. Ayon sa BIR, pagkakataon ito para mapalawak pa ang paggamit ng online banking sa pagbabayad ng buwis. May nakalagay pa doon, nabasa ko, parang pag magbabayad ka ng taxes, any authorized agent banks. Ilan pa sa probisyon na kabilang sa pirmadong batas ang bagong tax reforms at pag-amyenda sa National Internal Revenue Code of 1997. Ika-classify na rin sa bagong batas ang mga taxpayer bilang micro, small, medium at large. Patataasin na rin ang halaga sa mandatory issuance ng resibo sa customer o kliyente sa kada benta at pagbibigay serbisyo. Magkakaroon na rin ng opsyon ng taxpayer na magbayad ng Internal Revenue Tax Removal sa city at municipal treasurer. Bahagi ang nasabing batas ng 8-point economic agenda ng Marcos Jr. administration. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Dinagsa ng mga nais mag-renew ng kanilang mga business permit ang Integrated Business One-Stop Shop sa Batangas City. Sa tala ng Business Permit and Licensing Office, umabot na sa 984 ang nakapag-renew, habang nasa 25 naman ang mga bagong aplikante. May ipinatutupad naman na schedule na dapat sundin para masiguro ang kaayusan ng mga aplikante. Mga barangay na sa solid poblasyon, Kuta, Malitam, Wawa at Santa Clara ang maaaring mag-renew simula kahapon hanggang January 12. Sa January 15 hanggang 19 naman ang mga taga-Solid East at Market 1, 2 at 3, habang Solid Upland at Solid Baybay naman sa January 22 hanggang 31. Mga kapuso, bukas araw ng Miyerkules, January 10, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Lipa, Batangas. Magsisimula ito alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng pagpapalit ng mga nabubulok na mga poste at reorientation ng gaying at side arming ng mga linya. Alamin ang mga magiging in-demand na kurso at programang inaalok ng TESDA ngayong 2024. Ang ilan sa mga hinahanap ng ilang employers, graduate ng construction, tourism at metals and engineering courses ayon sa TESDA Batangas. Narito ang report ni Paul Hernandez. Oportunidad para sa maraming Pinoy ang nakahanda ngayong bagong taon. Pagkakataon sa pagsasanay, makagraduate at magkaroon ng trabaho. Handa yang ibigay ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Tinukoy ng TESDA ang skills priorities ngayong 2024. Ito yung mga kursong in-demand o hinahanap-hanap ng mga employer sa iba't ibang industriya. Patok pa rin ang programang may kinalaman sa agriculture, construction, metals and engineering, transportation and logistics at tourism. Kasi nagkunda kami ng industry consultation and yun ang lumabas. Tuloy-tuloy pa rin ang construction, malakas talaga eh. Agriculture of course, hindi mawawala. Ayon sa TESDA, ganitong kasanayan din ang in-demand abroad. Kaya ang mga kurso at programang ito, inilalapit na rin daw nila sa barangay. Bukod sa libreng pagsasanay, nagbibigay raw sila ng allowance. Depende sa programa, nagtatagal ang training program ng 1 buwan. Yung makukuha niyang allowance that will be divided into two tranche. Yung first 5 days, after that, makakakuha na siya ng 50%. And then after the training program, makukuha niya yung another 50%. Samantala, ibinababala pa rin ng TESDA na mag-ingat sa mga inaalok online na training at national certificate. Klarong bogus at hindi lehitimong dokumento raw ito. Sa opisina ng TESDA lang daw dapat ito kinukuha o di kaya ipinapadala sa email. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Inaresto ng pulisya ang ranked 2 most wanted person sa Cabuyao City, Laguna na si Elias Romeo, residente ng nasabing lungsod. Base sa inilabas na warrant of arrest ng Regional Trial Court ng Cabuyao City, may kaso itong paglabag sa Republic Act 9165. Dinala ito sa impila ng Cabuyao City Police at agad ding inimpormahan ng korteng pinagmulan ng warrant of arrest para sa tamang disposisyon nito.
Mga kapuso, magpapatuloy ang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Yan ay dahil pa rin sa pag-iral ng shearline at hanging amihan. Base sa datos ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan sa Southern Luzon, maliban sa Quezon Province at Occidental Mindoro. Inaasahan din ang pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa, gaya ng Northern at Central Luzon, pati sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao. Inamin ni Love Die Repeat star Sian Lim na nahihiya pa rin siya sa kanyang co-star na si Jeneline Mercado. Samantala, napuno ng intense na eksena ang pilot episode ng Makiling. Narito ang report ni Hazel Alviar. Aminado si Love Die Repeat star Sian Lim na nahihiya siya sa kanyang co-star na si Jeneline Mercado. Ito ang kanyang inihayag sa katatapos lamang na story conference ng nalalapit nilang serye. Noong una raw ay hindi niya alam kung paano umarte sa harapan ng aktres dahil napapanood daw lamang niya ito noon. Pero sinabi naman nitong nag-enjoy siyang makatrabaho ito. Mapapanood na ang Love Die Repeat sa Lunes, January 15, 8:50 p.m. sa GMA Prime. Inabangan naman ng mga manunood ang pilot episode kahapon ng Makiling na pinagbibidahan ni El Villanueva at Derek Monasterio. Puno agad ng mga intense na eksena ang unang episode na nagpahanga sa mga manunood. Patuloy na subaybayan ang Makiling sa GMA Afternoon Prime pagkatapos ng Stolen Life. Samantala, dahil sa nangyaring masama kay Joanne, handang isiwalat ni Paeng ang nalalaman niya tungkol sa koneksyon nito sa mga sindikato. At si Elias, muli na namang makakaharap si Romana. Makaligtas kaya ito sa kamay ng asasin? Huwag palampasin ang Black Rider pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Paalalang muli mga kapuso, bukas araw ng Miyerkules, January 10, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Tanawan at bayan ng Lubo, Batangas. Magsisimula ito alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Bunsod ng swinging of lines at secondary clearing ng mga linya, kalinsabay ang pagpapalit ng mga nabubulok na mga poste. Mawawalan din ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Lipa, Batangas. Magsisimula ito alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, bunsod ng pagpapalit ng mga nabubulok na mga poste at reorientation ng guying at side arming ng mga linya. Pinagkakakitaan ng ilang kababaihan ang paggawa ng homemade bagoong sa isang liblib na barangay sa Batangas City. Ang paggawa niyan alamin sa report ni Denise Abante. Sa isang bahay na ito sa Barangay Talahib, Pandayan, Batangas City, ginagawa ang isa sa ipinagmamalaking produkto ng barangay, ang bagoong. Mula sa mayamang karagatan ng lungsod, hinuhuli ang mga isdang dulong, dulis at tamak na siyang ginagawang bagoong. Ilalatag ang mga ito sa isang net para patuyuin ang bahagya. At kapag natuyo na, maaari na itong timplahan ng 2 tabong asin saka ilagay sa isang tapayan. Hintayin ang 15 araw para tuluyang maging buro ang bagoong at pwede na itong ibenta. Ang mahigit 50 taong negosyong ito ipinamana pa raw ng mga magulang ng 36 anyos na si Glenda sa kanila. Malaki pong tulong ito dahil ako po isang single mom. Malaki pong naitulong nito para po sa aking anak. Ay medyo po malaki po talaga yung katulungan nito para po sa amin. Perfect match daw ng bagoong ni Glenda ang kahit anong nilagang gulay, gaya na lamang ng talong. Kaya tuwing pananghalian, ito ang nilalantakan ni Aling Mel. Kahit sa simple raw kasing pagkain, mas sumasarap kapag may bagoong ring nakahain. Masarap po siyang kaulam ng kanin, lalo na po kung may talong na nilabon. Masarap po dito sa amin, isa talahib ang bagoong. Sigurado po naman pag dito'y malinis ang bagoong. Mabibili ng 30 pesos ang kada bote ng bagoong na dilis at tamak, habang 40 pesos kada bote naman kapag dulong. Maaari ring bumili ng maramihan na nagkakahalaga ng 1,000 piso ang kada sako na tumitimbang ng halos 20 kilo ayon kina Glenda. Kaya kung mahilig sa mga sausawan at walang maiulam, worry no more daw dahil sagot kayo ng bagoong mula sa Talahib, Pandayan. Kasama si J. Armanhares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters.
At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.